TG, sobrang init ng panahon ngayon. Huwag mong hintayin na mag-init ang ulo ko sa'yo. Mag-vlog ka sa mga malalamig na lugar. Sige, sir! Sige, sir, makautos ka, ha? So ayan, no, samahan nyo ako na mag-vlog sa malamig na lugar. Dahil ang mga diputa ko na mga followers, ako naman yung sinisisi nila na mainit ang panahon. Ano akala ng mga animal na ito? Ako si Satanas? Na ako yan nag-decide sa panahon kung mainit o hindi? Na mga diputa ka mo, pati ako naiinitan din. So ayan guys, samahan nyo ako dahil mapunta ako sa malamig na lugar dito sa Mindanao na malapit lang din sa Davao. At syempre kasama ko assistant ko, no. Ayan, sobrang dami niyang dala, nahihirapan siya. Pero syempre hindi ko siya tinutulungan kaya assistant man siya. Yan man talaga ang trabaho niya. Amo man ako. So ayan, hindi ko talaga siya tulungan. Kaya ayan guys, huwag na tayong patupik-tumpik pa, no. Samahan nyo. Kakulay ko tinanihaw. Kakulay ko talaga diputa niya. So alam naman siguro ng lahat, no, na napakasikat talaga ng pangalan na Bukidnon sa Pilipinas, no. Halos lahat ng mga vloggers, ng mga artista, na vlog na talaga nila ang Bukidnon, no. Kaya ngayon, hindi tayo doon mag-vlog. Doon tayo sa hindi sikat pero maganda at napakalamig na lugar. At again guys, ha, malapit lang ang lugar na ito sa Davao City. Ang tinatawag nila na Buda ng Inamu. Buda, ha, o tinatawag na Bukidnon Road. So ayan guys, nag-travel na kami after 1 hour na travel, oh. Gangangan ako sa katuyo. Dahil hindi ko naman talaga gusto gawin ang vlog na ito guys, no, dahil hindi man ako affected sa init kay aircon man ko. Dahil hindi man ako makarelate sa mga tao na kahit sobrang init, nag-maintainer sa electric fan. Aircon man ko always. So ayan guys, papasok pa lang kami sa Bukidnon Road guys, no, grabe. Grabe na talaga ang fogs. Nakita nyo yan guys, oh diba, ang ganda-ganda, grabe talaga ang fogs nila dito guys. Yung idea good guys, na 8 na ng umaga, tapos ganyan pa kadami yung fogs na makikita mo, as in sobrang lamig talaga habang nag-travel ka. Tapos habang nag-travel ka, ma-enjoy talaga yung mga mata mo dahil sobrang dami mo talaga makikita. Tapos ang ganda pa ng weather, parang sa Baguio ka. Sobrang lamig talaga. O, samantala yung mga demonyo doon sa Davao City, o 6 AM pa lang, gabi na ang suffer nila sa init. So habang nag-travel kami guys, napunta doon sa destination namin sa Buda, no? Bukod sa napakaganda ng weather nila guys, isa talaga sa pinaka napansin ko talaga yung daanan nila. Napakalinis talaga ng daanan nila. At syempre habang nag-travel ka guys, puro green talaga ang makita mo. Actually, matagal ko na talaga narinig itong pangalan na Buda, no? Kaya natakot talaga ako pumunta dito kasi sabi nila, sobrang hirap doon ang daanan at saka nakakatakot doon ang daanan nila, especially pag umuulan. Pero yung personal ko nakita, napakaganda ng daanan nila, simentado pa at napakalinis. At saka ang daanan nila dito, kung hindi 4 lanes, 2 lanes, talo pa ang sentro ng Davao City. Dahil doon sa sentro ng Davao City, maraming daanan, doon na 2 lanes lang. Pero ang ginagamit 1 lane, kaya ang another lane, ginagawa man na parkingan. Diba? Kaya para talaga sa akin guys, no, napaka-perfect talaga ng Buda, no? Pag mahilig ka talaga sa mga joyride. At syempre, dahil wala mga tao doon habang naka-joyride kayo, pwede kayo mag-quickie doon. Wala man tao. So dahil napakalayo pa ng destination namin guys, so ang pinakauna na ginawa namin, nag-stop muna kami dito sa tulay, no? Kasi para sa kalaman ng lahat, no, ang Buda guys, napakataas talaga na bukid yan siya. At pag nandito ka guys, makita mo talaga, no, columns of mountains. Oh, hindi ka mo ka-relate sa columns of mountains, no? Hindi ka mo makaintindi, no? So nag-stop kami dito guys kasi nakuha talaga ng atensyon ko guys, nakabila sa napakataas na bukid na itong Buda. Hindi ako makapaniwala na meron ditong sapa guys ba, na kung saan guys, kung makita mo talaga siya guys, no, crystal green talaga siya, as in literal. Actually guys, first time ko talaga nakita ng ganito kasi usually di ba sa dagat ako, nakita ko yung mga napakalinis at napakaganda na blue ng tubig. Dito guys, makita mo siya in person, grabe, crystal green talaga na, as in literal na green talaga. So actually dahil ito sa mga puno, no, reflection ng mga puno na nakapalibot dito, o, makita mo lang ang crystal green na ito at ang ganda na ito guys kung may drone ka. Pero kung wala ka drone, tapos cellphone ka lang, o, tulay lang makita mo. Hindi mo makita ang lugar na ito. At saka nakita yan guys, oh, di ba, naga-fogs ka guys. Yung talaga napansin ko dito, kahit saan ka dito guys sa morning, sobrang daming fogs talaga makita. Oh, hindi yan fogs ha, aso yan. May sinunog sila na binalukan ha. So after namin doon sa tulay guys, ayan, no, nag-travel na kami guys, no, sa pinakauna na lugar na pupuntahan namin dito sa Buda. So habang nag-travel kami, sabi ko sa assistant ko, videohan mo na maganda ang lugar. Kaya ang animal, o, nag-video man, pero di puta, sana maganda na lugar dyan.
Nalingin naman ang ulo ko sa video na yan. So ang pinakauna na lugar na pinuntahan namin, no, ito lugar na ito na hindi ko sabihin ang pangalan dahil pinabayad din naman nila ako ng kape. Alangan naman na pinabayad nila ako ng kape tapos i-endorse ko sila for free. No! Hindi pwede yan. So ang pinakauna na lugar na pinuntahan namin guys, napakasimple lang siya actually pero maganda siya, napapalibutan ng napakaraming puno. At ang lugar na ito ay ginawa sa pinakamataas na bundok talaga. So ang lugar na ito guys, dinadayo talaga siya kasi pag pumunta ka dito ng maaga, for example lamang ng 6 AM, makikita mo talaga dito ang pinakamakapal na clouds guys, o sinatawag nila na Sea of Clouds. At dahil 10 AM na kami dumating, hindi na Sea of Clouds ang nakita namin, wala nang sea, kanal na lang. Bumaba naman ang mga clouds. Liputa. At sabi nila sa akin guys, pag pumunta ka doon ng Buda, wag mo daw talaga kalimutan tikman ang tinatawag nila na sikwate. At syempre ang pinakasikat dito na tinatawag nila na suman ibos. So ayan o, tinikman ko doon kasi masarap do ito. So ayan, pagtikim ko, normal lang man. So ayan, habang kumakain ako, may lumapit talaga para mapapicture, no? Sabi niya sa akin, TJ, picture ako. Kaya sabi ko, hindi mo nakita nag-vlog ako? Ano gusto mo, ipa-um-um ko sa ibo ng ibo? Umalis na lang siya. So ayan, after namin kumain, ayan, na-picture na kami, no? Nag-video-video. Then after nun, umalis na kami. Nag-travel na naman kami para sa next destination namin. So habang nag-travel kami, may nakita ako doon, guys, basta daanan na parang cart na coffee shop. So ayan, no, nilabasan ko at pinuntahan. So pagdating ko doon, sabi ko, may crudo kayo? Sabi nila, wala, coffee shop man kami. Kaya sabi ko, okay. So after namin doon guys, nag-travel na naman kami, no? Ang binabaan ko naman dito guys na nagustuhan ko dito sa Buda na road, no? Bukod guys, na pag mag-travel ka dito guys, makita mo ang napakaganda mga bukid nila. Dito guys, na mag-travel ka, makita mo din na ang daming mga flowers talaga na makukulay sa kilid ng kalsada nila. As in guys, kung makita mo talaga in person guys, akala mo talaga yung mga flowers doon sa kilid ng daanan nila. Akala mo talaga mga hindi totoo guys, kasi in person, pag makita mo, napaka-perfect at napakagabong talaga ng mga bulaklak nila. Magtaka na lang ako ba kasi kino-compare ko sa mga bulaklak ni mama na every morning binubuhusan niya ng ihi niya pero hindi naman ganito kagabong. Iba talaga yung bulaklak nila. So ayan, sobrang ka-video-video namin, no? Dumating yung may-ari, no? Sabi niya sa amin, sir, bawal mag-video dito kung hindi ka magbili ng mga bulaklak. Kaya sabi ko, hala sir, sorry, pero research team kami from ABS-CBN. Natakot sila mo. Kaya ayun, napapicture na lang sila kasi sabi ko, ano gusto nyo, sabihin ko sa TV Patrol na kung gaano ka-colorful ang mga bulaklak nyo, ganon din ka-itim ang mga budhi nyo. Natakot sila guys. At para din sa kalaman ninyo guys, alam nyo ba guys kung bakit sikat ang Buda? Kasi ang Buda guys, tinatawag nila ito na Little Baguio ng Mindanao. Alam nyo ba guys na pag sa Buda ka, pwede mo talagang suotin lahat ng uri ng outfit na gusto mo. Kasi dito guys, ang weather, katulad talaga sa Baguio, may mga times mga minsan na mas malamig pa ang Buda compare sa Baguio. Bukod sa weather guys, alam nyo ba na pag nag-travel ka sa Buda, makikita mo talaga ang iba't ibang klaseng formation ng mga bukid nila dito. Sobrang gaganda talaga. Isa talaga sa formation na nagustuhan ko dito guys, itong bukid dito guys, oo, diba? Pag makita mo talaga ito guys, diba? Nakaka-inspire talaga siya, para siyang itlog na may mga rashes. Diba guys? O tulad lamang nito guys, oo, diba? Napakasimple lamang ng bahay niya. Tinatawag lang ito na kamalig lang, pero tingnan mo ang view niya guys, o diba? $1 million ang worth ng view niya. Diba? Simple lang ang bahay mo pero napakabongga ng view. Ganon dito sa Buda guys. At ang pinakarason guys kung bakit tinatawag talaga nila na Little Baguio itong Buda guys, kasi alam nyo ba, dito sa sentro ng Buda, dito guys ay mayroong napakaraming mga bahay talaga ng mga taga Buda. Tapos ang mga bahay nila guys ay nakatayo sa palibot lamang ng mga bundok. At alam nyo ba guys na yan mismo ang literal na sitwasyon doon sa Baguio City. Ang mga bahay-bahay nila nakatayo talaga at nakapalibot sa mga bundok. O ayan ha, binigyan ko na naman kayo ng idea ha about sa Baguio ha. Kasi alam ko naman na hindi kayo makarelate pag kino-compare ko ang Baguio at saka Buda. Kaya halos sa inyo hindi man maka-afford sa plane ticket pa Baguio. Diba? Nagsasabi lang ako na totoo ha. At dahil halos magkapareho ang Buda at saka Baguio guys, alam nyo ba na pag pumunta ka ng Buda, isa talaga sa pinakamapansin mo pag nandito ka, ang formation ng mga bahay nila. Yes, tama ang narinig mo. Halos sa mga bahay na makikita mo dito, magkapareho talaga sa mga bahay doon sa Baguio City. Kaya kung kanina guys, sinabi ko sa inyo na pag nandito ka sa Buda guys, malaya ka talaga na magsuot na kahit na anong outfit ang gusto mong suotin. The same way guys sa mga bahay nila dito. Pag makita mo
mo talaga in person, guys, mamangha ka talaga. Iba talaga ang disenyo ng mga bahay nila dito. Kasi nga, kahit na anong disenyo ang ilagay nila, hindi mas sila mamroblema, guys. Kasi nga, kahit na anong design, malamig man ang Buddha. Hindi compare sa mga lugar natin, guys, na pag nag-design ka katulad ng Buddha, alas 6 pa lang ng umaga, daw ginasauna ka na. Napakainit. At syempre, dahil bagyo na lang man din ang pinag-uusapan natin, hindi din talaga magpapahuli ang Buddha pagdating sa pine tree. Kung pine tree lang ang pag-uusapan, guys, sobrang daming pine tree talaga ang Buddha. At yes, tama kayo. Pag pinag-uusapan talaga ang pine tree, kilala talaga ang Baguio dahil sobrang daming pine tree talaga, o napapalibutan talaga ng pine tree ang Baguio. Ganon din ang Buddha, guys. Sobrang dami ding pine tree sa Buddha. Tapos alam nyo ba na ang dami-daming mga nagbebenta doon bukod sa mga bulaklak? Nagbebenta din sila ng mga pine trees doon, guys. Actually, bibili sana ako ng pine trees, no? Kailan isipan ko, bawal pala magtanim ng pine trees sa kondo. Hindi pala pwede. So ayan, guys, dumating na kami sa second destination namin. Kaya lang pagdating ko, akala ng mga tao, ako si Heart Evangelista, kaya naka-Birkin ako. Kaya pagdating ko doon, sabi nila sa akin, Miss Heart, dito Miss Heart, o smile Miss Heart, o dito Miss Heart, boss Miss Heart, doon banda Miss Heart. Kaya sabi ko, hindi ako si Miss Heart, ako Thailand girl. Ang next naman na coffee shop na pinuntahan namin, guys, ay ang coffee shop, guys, na pag nandito ka, makikita mo talaga, guys, kung gaano kaganda at kung gaano ka brown talaga ang tinatawag nila na Bohol inspired na chocolate hills dito sa Buddha. Kaya sabi ko sarili ko, grabe naman kapilingon ito mga taga Buddha, may bahay lang sa mountain, sinasabi nila na mini Baguio na. Tapos ngayon may dalawang bukid na brown, tinawag nila na mini chocolate hills. Kapilingon sa mga taga-Buddha. Mabuti na lang talaga wala silang dagat dito, dahil kung may dagat sila, tawagin na naman nila na mini Boracay. Diba? Pero in fairness, guys, highly recommended talaga ang place dito. Sobrang ganda talaga. Pag nandito ka, sobrang lamig talaga. Kasi dito, guys, open siya na coffee shop. Kaya sobrang ganda talaga yung experience mag-coffee ka dito. Kasi dito, guys, bukod sa malamig ang weather, napakalakas talaga ng dapyan ng mga hangin dito. So sa place na to, guys, hindi lang kami nag-coffee, no? Kundi sinubukan din namin yung mga pagkain nila dito. Ang sarap-sarap talaga ng mga sinabawan nila dito, guys. Lutong bahay talaga. Ang next naman na pinuntahan namin dito, guys, syempre ang pinakasikat talaga na coffee shop dito, ang tinatawag nila na Tree House na coffee shop. So ang dami-dami nagtatanong sa akin kung bakit Tree House daw ang pangalan nito. Actually, guys, ang coffee shop na ito napakaganda talaga tingnan in person. So bahay inspired ito, guys, pero may napakalaki at napakataas na puno sa gitna nito. Kaya tinatawag nila ito na Tree House kasi nga, guys, bahay siya na may puno. Kaya Tree House. Diba? Pinag-isipan talaga ng mga animal. So dito naman na coffee shop, guys, medyo nakakamangha siya dahil sobrang daming tao talaga ang pumupunta dito na parang hindi naman masarap ang mga ino-offer nila. Ay, charot lang ha. Masarap ang coffee nila at mga cookies nila dito ha. So ayan, mag-inom sana ako, no? Kaya lang may mga followers ako doon. Sabi nila, I love you Thailand girl. Kaya sabi ko, hello. Love support. I love you guys. Mga diputa ka mo. Nag-vlog tapos kita mo kahay na. So ayan, no, hindi talaga ako nakafocus mag-vlog sa dito na part do kasi ang daming mga lalaki ang lumapit sa akin. Sabi pa sa akin na lalaki, grabe Thailand girl, no, sa personal nakakaputi ka. Kaya sabi ko, bakit mo naman yun nasabi? Sabi niya, para kasing walking Kojik. Kaya sabi ko, ayusin mo mga sinasabi mo. Naisulto ako doon. Pero anyway, guys, ayan ha, ginawa ko na gusto nyo ha. Sa sobrang init ng panahon ngayon, ayan, nag-vlog ako sa malamig na lugar. Pero anyway, guys, highly recommended ko talaga ang Buddha, no. Alam ko talaga na sobrang ganda talaga ng bukid noon. Pero guys, base sa personal ko na experience, guys, highly recommended talaga ang Buddha. Napakadami talaga mga coffee shops dito, guys, especially sa mga followers ko na ang hilig-hilig talaga na mag-coffee. Guys, you must try talaga Buddha. At syempre, guys, ang dami-dami talaga mga bago sa mata dito, tulad lamang yung mga road nila, guys, na ang dami-dami mga flowers. Kaya sa lahat ng mga followers ko na hindi maka-afford ng Baguio, ayan ha, mag-Buddha na kayo. Kung hindi nyo pa afford ang Buddha, ayan ang tinatawag na Buddha ng ina mo. Sige na. Hello everyone! So ayan guys, marami mga influencer na nagka-challenge sa akin dito sa Philbos. To sabi nila, naglaro daw sila dito, nagkaroon daw sila ng mga cellphone, ng mga TV. O tingnan natin kung totoo talaga to. O ngayon, ang gusto ko, maglaro ako dito dahil gusto ko magka-iPhone 15. O subukan natin guys ha. So una, maglaro na daw tayo dito sa tinatawag nila na ano to? Ayan, Mines. Palagay natin dito is... Paano man to man? 10 pa lang? Di ba naging 20? Ngayon guys, gawin, lakihan natin.
O, lagay natin 1,000. Kasi marami tayong pera, abi. Bet natin 1,000. Kailangan guys, wala kami napindot na bomba ha. Pag napindot ka, tampyungon ta ka. Pang iPhone 15. Last. Diba? Naging 2,000. Di po mali ka challenge. Ayan. 1,000 pa naman. 1,000. Bet 1,000. One more. Bakit wala kami napindot na bomba man? Isa pa. One more. Diba? Cash out. Gawin natin 2,000 be. 2,000 natin be. 2,000. Diba? Isa pa. Isa pa. Puta ka na diba? One more guys. One more. Isa pa. 2,000 yun ha. One more. 4,000 na. Sino talaga nag-una-una lang challenge na ito man? So ayan guys, so nakita ninyo ang pera natin na 13,000 naging 17,000 o ganun lang kadali. Pero syempre kasi nga gina-challenge ako at syempre may pera ako ng konti. Sa lahat ng gusto maglaro, ilalagay ko ang kanilang link sa comment section. Pero guys, again, baka naswertehan na talaga ako kaya wala mga bomba, no? Kayo guys, hindi ibig sabihin na maswerte ako, maswerte din kayo. Careful sa paglaro at hindi ito pwede sa mga bata. At syempre, kailangan ilaro nyo yung available nyo na pera, hindi na pambigas-bigas na laro nyo pa. Ayan, maglaro pa ako ha, kasi iPhone 15 eh.